Aba, naligo na. Tapos ka na maligo? Ang estudyante namin. Let's go. Second day. Samahan niyo po kami mga farms. Wala pa pong mga als. Wala pa mga classmate ni Jan. Nasaan tayo? Andiyan mo lang dito pa ako ng mga... bawal mo. Huwag tipid-tipid ah. Salamat po. Sa bawal. Ala, balikan na kita mamaya. Diyan lang sa itindahan na mag-upo-upo. Pabango taas na. Magantay na lang po. Let's go mga kapams. Balikan na natin si Jan mamaya. Si Jan po pinakamaaga ngayon. At least mapapakita niya na interesado po talaga siya. Wow! Wala pa yung mga classmate niya, mga ALS. Pero nakakwento po niya na masaya. At mga kaibigan na niya ang lahat ng mga estudyante ng ALS. Para kay Jan po mga kapams. Gagawin po natin lahat. Simula na mag-traffic mga kapams. Marami na sasakyan. Palengke kasi to. Ito ang daily routine dito sa Phase 1. Bagong silang. Ang tao rito talaga sa lugar na to. Nakagandahan po rito mga kapapasi katapano, hindi na masyado magulo. Napakagulo ng bagong silang na to dati. Medyo may kalayuan po yung school nila dyan mga kapams. Sa Phase 9 na po yun kasi. Boundary na ng Bulacan. Tama mga kapams, sunduin natin si Jan. Pasjis na. Dito na po tayo sa Phase 9. Papasok na po tayo sa looban dun sa papunta sa school nila dyan. Ayan po mga kapams, dire-diretso to hanggang dun sa dulo. Tapos liliko. Tapos liliko uli. Tapos liliko uli. Nakadulo talaga. Dead end na nga yun yung sa school nila. Tingnan niyo po kung saan tayo pupunta. Ito na po yung dulo. Pagdating po rito mga kapams, liliko naman tayo kaliwa. Bali, ano po, pagdating doon, liko, 1, 2, dalawang liko pa.
dyan sa kanto dyan, liliko tayo sa kanan. Tapos isa pang liliko sa kanan na, diretso na lang pala kasi paikot na lang pala ito rito, dito sa dulo. Liliko tayo. Doon sa dulo na naman doon. Dead end naman po dyan, tapos liliko tayo, punta sa dead end naman sa kabila. Sakripisyo talaga to mga kapams, para kay John. Ano sa dulo naman to mga kapams, Damayan Dulo ang pangalan ng lugar. Wala pa si Jan. Klase pa. Nasa loob pa sila mga kapams. Ayun, may klase po sila. Antay na lang po natin dito sa labas. Dito, antay lang kita. Ma? Antay lang kita. Nag-aano po kayo? Oo, dito lang ako. Nakakawin na po kayo? Kahit di punti. May tinatama si Charlie. Mga ilang minutes na lang. Dito lang ako, sige lang. Ito na po kayo? Pantay na pa natin si Jan mga kapams, may klase pa. Tayo sisilong, isilong natin ang motor, isilong natin si Power dito sa may tindahan na sarado. Bait ni Jan, kaya po hindi panghinayang natulungan si Jan. Napakabait na bata po. Isang tulog mga kapams eh. Pagkatid ko sa kanya kanina, hindi pa ako sa bahay. Kapams na ano pa ako eh. Na-excite din ako para kay Jan. Hindi ko maiwasan na isipin minsan na kung ano maging buhay na Jan pagka tapos ng dulo nito. Pag narating natin ang dulo ng ginagawa natin pagtulong sa kanya at pag-alalay. Nakakaano lang po mga kapams, sa totoo lang nakakapanghina ng loob minsan. Minsan lang naman, hindi naman natin siniseryoso na po. Kasi porsigido po ako, porsigido kami sa aming ginagawa para kina Nanay Gina at Jan. Yung mga comments na sa simula lang yan, kasi ginawa na nila yan sa kabisnes, sa dami ng tulong ng kabisnes sa kanila, nilayasan nila. Yung mga hindi po nakakalam ng nangyari. Si Nanay Gina, hindi may nalayos dyan sa kanya. And then papayag si Nanay Gina na hindi niya nakikita si Jan. Lahat ng mga yan po nangyari naman po talaga. Totoo yun na ayaw ni Nanay Gina, hindi niya nakikita si Jan. Kasi nga may trauma na po na nawalan na siya ng anak. Ilan ng anak niya nawala. Pero nakikita niyo naman po ang resulta ngayon. Sa pagsisikap po natin
Bakit po nagawa natin na may LAUS dyan, nakakapag-aaral siya? Wala naman si Nanay Gina rito eh. Doon sa bahay. At masaya si Nanay Gina, mga kapams. Masakit lang na may nakikita pa rin tayo mga ganong mga comments. Nakakapanghina ng loob, no? Kaya supportan na lang po natin mga kapams. Support para sa kay Jan, para naman mabago natin ang buhay niya. Kasi kung di natin siya tutulungan, dito na yung buhay niya eh. Batang ano na siya, lansangan, nangangalakal, eh kawawa naman. Samantala may magawa pa tayo. Huwag natin ibalik yung mga nagdaan. Lalo na tinan po natin alam ang totoong nangyari sa mag-ina. Kung bakit gano'n si Nanay Gina, kung bakit nagkaganon si Nanay Gina, bakit sila umalis doon. Although nagsalita na sila kung anong nangyari. At tapos naman na ngayon. At ito tayo ngayon sa atin ipinagkatiwala ang pagmamalasakit sa kanila mag-ina. Bigyan nyo kami ng chance mga kapams. Pakita namin kung ano makakaya namin. Ayaw ko pong magsalita ng patapos. Hirap lang po kami. Hindi mo pera ang sagot sa lahat ng bagay mga kapams. Hindi grocery ang sagot sa lahat ng bagay. Hindi tirahan ang sagot sa lahat ng bagay. Sila na Gina po kasi emotional. Ang problema niya, sanay na sila sa kalsada. Bigyan naman o hindi ng ano yan, matitirhan. Wala silang ano dyan kasi sanay sila sa kalsada eh. Ang kulang sa kanila ay yung atensyon. Yun po ang hinahanap nila at yun ang ibinibigay natin. Atensyon at pagmamahal. Ito po yung mag-uwian mga kapams. Ayun na po si John mga kapams. Lumabas na. Morning, ma'am. Ano na lang po siya for next week po. Bala ko po sana, gawin na lang siyang 9 din. Pero 9 to 11 lang po siya. Sige pa. Kasi sila kasi 9 to 1. Sige na, 9 to 11 na po siya next week. Opo. Para hindi naman siya masyadong maaga din. Apa. Sige po, ingat. Sige pa, salamat pa. Okay, bye-bye. Kamusta ang second day? May pinagawa pa sa akin si ma'am. Ano pinagawa? Yung sa pinagdoktan ko po yung pangalan ko tsaka ABCD. Tapos nagawa mo naman? Opo. Maganda. Tuloy-tuloy po ang development ng pag-aaral ni Jan. Ano po? Pag-upgrade. Ano? Tara na? Let's go po. Tara, uwi na tayo mga kapams. Samahan niyo po kami pag-uwi, mga kapams. Daan tayong ulam para may ulam sa bahay. Opo. Bibili tayong luto. Tara. Balikan ko po kayo mga kapams. Bili muna tayong ulam mga kapams. Anong ulam natin bilhin? Kahit ano po. Kahit ano? Meron kayong kahit ano? Sisig, tsaka munggo. Tsaka ano ba? Isa pa? Po, tutay. Anong parang ano to eh? Pork stick. Gusto mo yan? Sarap po yan. Masarap yan. Lahat yan. Mga kapams, uwi na tayo.
po si Jan, naglalakad. Gusto na niya maglakad. Exercise. Exercise? Wala pa ako dito. Tapos i-prank natin si Nanay Gina, no? Ay, baka wag, baka magsunod-sunod. Ayaw na niya magpaiwan. Opo. No, mag-aalala. Pag-aalala rin. No, baka lumala yung trauma. Imbis na nawawala na. Imbis na panatag na siya sa atin, mga kapams. Kausakura ka, kinukulit mo na Gina. Ikaw tago ka pa. Makulit na si Sakura? Maharot. Ikaw tago ka pa dyan, ha? Ganyan yan, pag pinapagalitan, nagtatago. Ano? Kapala eh. Ay, makulit ka. Kinig naman. Takot yan eh. Basta alam niyang may kasalanan siya. Huwag talaga Sakura ka. Kami sa bahay mga kapams. Karating na namin ni Jan. Grabe init. Pagod. Kamusta ang second classes? May assignment? Tapos na pala po. Wala assignment ngayon. Napatunayan mo na kay teacher mo na kaya mo eh. Nagaan na daw, mag-test. May ano po doon, may mga assignment yun. May mga assignment pa yung mga kalasi ko. Ikaw wala. Wala. Yeah. Sa sunod na linggo na Gina, ang pasok niya ano na, alas 9. Hindi tanghali. Oh, hanggang alas 11. Anong oras po ba tayo pumunta doon? Alas 8. So, sabi ko 7. Alas 8 na yan. 7:30 ako pumunta sa inyo eh. Oh. Alas 8 na tayo nakarating doon. Buti na yun. Alas 8 po. 9 na po eh. 9 na nagsimula yung kalasi. Kaya, alas 9 na tayo sunod. Kasi alas 8 kasi schedule mo 8 to 10. Kaso ang nangyayari, alas 9 na nagbubukas. Kaya alas 9 ka pa nakapag-start hanggang alas 11. Opo. Kaya sabi ng teacher, alas 9 na tayo mag-start sa next week. Alas 9 to 11. Opo. At kaibigan mo na lahat na classmate mo. Dami yung classmate na eh. Masaya sila dun. Mga taga-ALS. Mga alis po yun. Mga ano na po yun. Tuwa nga ako sa kanya kasi sabi ko para maranasan niya ay ganyan mag-aral. Maraming kaklase. Naranasan ko rin yan nun. Siyempre, mga classmate ka na. Sabi pa ng teacher, sama-sama lang po. Oo. Pero bibitaw. Walang bibitaw. Tsaka kung ano yung tinuturo sa kanila, siyempre, natututunan mo na rin, di ba? Kaya naging advance na yung ano. Opo. Tuloy-tuloy lang tayo. Kapit bisig mga kapams.